Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Okay, next question. Dito naman ako sa pagsamba. Yung sa Roman Catholic, yung naghahalik-halik ng mga rebolto. Ano yan? Hindi ba yan pagsamba ng rebolto? Okay, Brother Kenneth Bustamante, yung paghalik-halik Yung doon sa hinahalikan- revolto, halikan ng pagsamba revolto. ba daw yun? Pinahawak-hawakan ng ano yan? Pagsamba na yan? Brad Kenneth? Kung titingnan kasi natin, ang tingin niyan sa mga hindi Catholic pagsamba, idolatry. Pero kung yung ontological term ng idolatry, idol means Diyos-Diyusan, latry means latria. Ibig sabihin, sinamba bilang Diyos. Yun yung idolatry. Yung turo ng simbahan, hindi namin siya sinamba bilang Diyos, kundi nirespeto, binigyang halaga. Kapatid, tatanungin kita, diyan sa Exodus chapter 20, nagagamitin na, Exodus chapter 20, verse 2 hanggang sa 3, ano yung bawal dyan? Ang imahe ng Diyos o imahe ng Diyos-Diyos? Imahe ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi bawal yung imahe ng Diyos sa Exodo. Hindi. Ang hindi. tanong, yung mga revolt, darating din tayo dyan. So, hindi binawal ng Diyos ang kanyang larawan. Hindi. Hindi, kasi ang Diyos ay siloso. Ang Diyos ay siloso. Kapag ang Diyos ay nagsisilos sa kanyang sariling mukha, Diyos pa kaya yan na maituturing natin na sa saktong pangungutak? Yung Diyos na ang kanyang mukha mismo ay nagsisilos sa kanyang mukha. Yan kaya yung pag-unawan ng Diyos? Na magsisilos siya sa kanyang sariling mukha? Hindi. Hindi. Ikaw, yung asawa mo, pag meron kang asawa at merong dala-dala ka sa larawan ng iyong asawa, magsisilos ba yung asawa sa iyo? Correct. Dahil meron kang larawan na dala-dala mong larawan ng asawa mo? Hindi, di ba? Hindi. Pag halikan mo yung larawan ng asawa mo, ano yung pakiramdam ng asawa mo? Magsisilos ba, magagalit ba, o magagalak? Okay, magagalak. Ayun din ang Diyos. Kapag hahalikan natin yung larawan ng Diyos,
hindi siya magsisilos sa kanyang larawan. Bakit? Sabi mo kanina, hindi binabawal ang kanyang larawan. Sa Exodo, ang binabawal, larawan ng Diyos. Kaya patuloy tayo sa paghalik sa larawan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay nagagalak. Sabi mo kanina, pag hinahalikan natin yung kanyang larawan. Kasi, yun yung pagrespeto natin sa Kanya. Yun yung kapatid, logically and biblically, naturo ng ating simbahan. No? Kapag yung tao nagalit sa kanyang sariling larawan, wala na yan sa matitinong pangingisip. Yun din ang Diyos. Hindi siya magagalit kasi Diyos ay matino. Hindi siya nagagalit sa kanyang sariling larawan. At sabi ni San Pablo, si Kristo ang larawan ng Diyos. Ibig sabihin, gawa natin ang larawan ng Diyos kasi hindi binabawal sa Exodus chapter 20 verse 3. Yun lang kapatid. Nasaan na si Brother Tando? Okay, question. Another question, kapatid. Rebulto na may magagalit din Ha? Pag hinalikan yung mga rebulto, may magagalit din. Sino? Mga protestante. Bah, tinawag mo na sila ngayong protestante, kaisa ka na ba namin? Bro, Kapatid? tinatawag na niya protestante yung mga mukhang iba ibig sabihin niya. Nandiyan si Aris, yung Kaisa ka na born ba again. namin, kapatid? Bro, nandiyan si Aris yung born again nagtanong din sa atin na Nandyan ba si Bro Aris? Sige, mamaya na si Bro Aris kasi Mamaya na si Bro Aris. kasi mayroon pa tayong Bro Aris, stay put ka lang dyan kasi may inaayos din kami ditong Kagaya niya. born and raised Protestant na tinawag na niyang protestante ngayon. So, kapatid, kaisa ka na ba namin? Malapit na. Malapit na. Amen. Sige. Magtanong ka lang. Sige, magtanong pa. Okay, magtanong ako. Di ba sabi ninyo, yung larawan ni Jesus Christ, totoo talaga yan. Nakuha talaga yan. Nga yan talaga muka ni Jesus Christ at saka muka ni Mama Mary. Mm. Ang follow question ko, paano naman yung santo ninyo? Muka kaya ni Jesus Christ nung bata pa siya. Totoo kayang muka na ni Jesus siya. Ang malinaw niyan, kapatid, hindi kami particular sa muka. Okay? Hindi kami particular sa muka kung ano mang mukha 'yon, no? Ang isa sa inaano ng simbahan diyan, yung pinapatungkulan ng larawan. Okay? Halimbawa, bro, i-drawing kita ngayon, ito, ikaw ito. Ngayon, hindi perfect yung pagka-drawing ko. Pero sa puso ko at sa isip ko, ikaw yon. Yung knowing ko na kahit hindi mo siya masyadong kamukha, sino yon? Ako din O ikaw, di ba? Kasi yun ang intention ko na i-drawing. Hindi ko man ma-perfect, makakopya yung kabuuan o yung kanyang mukha talaga na ganyan. Pero yung pinapatungkulan ko is siya eh. Tama ba yun, kapatid, o hindi? Pero paano yan? Yung sabi nyo kanina, hinalikan mo, tapos hindi pala yung muka niya, ang totoo. Yes! Kaya nga sabi namin, iniisa-isa namin, yung tanong mo kanina about paghalik. Sinagot ka ni Bro Kenneth na hindi masama ang paghalik kung yung inahalikan ay patungkol sa iyong minamahal. Sabi mo, ikaw umuo ka. O halimbawa, yung asawa mo, dinrawing ko ulit yung asawa mo. Yung asawa ko, dinrawing ko, hindi maganda pagka-drawing. Hinalikan ko. Sino yung hinalikan ko? Okay. So mag-base lang sa mag-base lang tayo sa ating puso. Because St. Paul says, we walk by faith, not by sight, kapatid. Okay. Kuha At ko na. bro, idagdag ko sa mga larawan na sinasabi mo, tandaan mo kapatid, no? Noong panahon ni Jesus, ang daming nakakita sa kanya. Imposible bang hindi nila mailarawan ang nakita nila? Tanungin kita, imposible bang mailarawan ang nakakita sa kanya na ito si Jesus? Imposible o hindi? Diba? So walang sense yung sasabihin nilang picture ba yan ni ano. Ang dami nakakakita sa kanya, libo-libo.
Tapos nilarawan ng mga apostol dahil nakita nila nag-resurrect ulit. Talaga na niniwala sila that's Jesus. Tapos kaya nga yung mga unang Kristiyano, catacombs, may mga larawan na sila pinipicturean because they want to picture Jesus kung sino siya at anong mukha niya. At walang sense yung sasabihin siya ba si Jesus. Ang dami nakakita eh. Mas mahirap kung yung lalarawan ka ng Diyos-Diyosan na hindi mo nakikita. Yun ang mahirap. Pero Jesus, nakita nila yan, bro. Walang sense yun. Kaya dun pa lang, no? Bagsak na. Saka, Bro Angel, halimbawa, itong ginuhit ni, itong ginuhit ni Saint Luke, no? Ayan. Ayan, no? Di ba? Kung titingnan mo yung pagkaguhit, King Koy. Pero sa puso ni Saint Luke, sino yan, kapatid? Si Inang Biring Maria at si Baby Jesus. Di ba? So, mali ba na hindi lang pinagkalooban ng magandang pagkaguhit? No? Mali na ba ka? Mali na ba? Kahit lang parang mukhang King Koy, hindi. Bakit? Intention. Yung intention mo nandun eh. No? Intention mo nandoon na ito yung babae na ina ng Panginoon, ito yung Christ. So walang problema sa pagkaguhit, ang problema doon sa tumingin. Doon sa mga hindi nakakaunawa, kapatid. At napakalaki na diferensya ng hinalikan mo at sinamba mo. Diyos ko, patawarin ng mga protestante to. Hinalikan, nakita, samba na. Sino nagsabing hinalikan mo, sinamba mo? Ano yun? Hinalikan mo picture ng asawa mo, sinasamba mo asawa mo? Alayo. Hinalikan mo litrato ng anak mo, kapatid. Pagsamba na ba yun sa'yo? So doon pa lang ang dami na kasing mga misinterpretation, bro. Yun ang sinasabi natin. So mag-isip-isip ka na, Bries, bro. Oh, bro. Nahalikan ko si Divine. Bakit kung protestante makakita sa'yo, sasabihin pala sinasamba mo ang anak mo? Walang sense, bro. Nakakatakot na aral. So mag-isip-isip ka na, bro. Dagdag na naman yan. Baletonex, okay na ba yon? Sir Jan daw. Live ba to? Yes, live. Ang daming nakakapanood sa iyo ngayon. Pero pa-replay yan, mga 100,000 lang naman, konti lang, buong mundo lang. May mga bakit na ba ko dyan? Sa YouTube natin, ang ating live viewers is 478. Sa Facebook naman is 475. Pero pa sa ibang channel ng makapatiran at i-replay yan, ang daming manonood bukas yan. Bukas ang daming manonood. At ito pala yung talata, kapatid, na sinasabi ko sa iyo kanina, na sinabi ni San Pablo, while we look not at the things which we are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So isang talata niyan, yung sinabi ni San Pablo din, is we walk by faith, not by sight, kapatid. Pero yung mga larawan, nakakatulong sa atin yan para maalala natin yung mga tao na dapat nating alalahanin, like ni Dr. Jose Rizal. Kapag nakita mo si Dr. Jose Rizal, kapatid, anong naaalala mo sa kanya? Siyempre, yung ginawa niyang kabayanihan. Yan. Kapag nakita mo ang picture ng Panginoong Jesucristo sa cross, anong naaalala mo? Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. So, hindi mali. Ayun pala, may naalala ka, hindi mo sinamba. Ano ka ba? Mag-isip-isip ka nga, ikaw mismo naiisip mo. Naalala ko si Jesus. Mayroon bang Jesus sa Biblia? Yes. Mayroon bang pinako sa cross na Jesus sa Biblia? Yes. Bakit mo ngayon, pag pinakita ko sa iyo, may naalala ka? Yes. Anong connection ng pagsamba doon? So walang pagsamba yun, pag-aalala nga eh. So kayo na mga protestante, pagsamba agad para makapunta sa kanilang katoliko. Makahatak ng 10%. Kaya lang nakaligaw naman ng kaluluwa. Biruin mo, may yung tutuligsain mo larawan ng kay Brother Eli, bawal ang larawan ng pero si Brother Eli kung saan-saan ang larawan niya. Pero bawal ang larawan ni Jesus, bawal ang larawan ni Mama Mary. Pero yung sa kanya larawan, hindi bawal. See? Mag-isip-isip nga tayo mga kababayan, no? Diyos ko, nakakatakot yung mga aral ng ibang sekta. Bakit? They are not guided by the church. Nagbasa ng Biblia, nag-interpret. Kaya tingnan mo, iba-iba sila turo. Isa naman ang binabasa nila, Biblia. Bakit iba-ibang turo? Kasi self-interpretation lang, bro. So, yun, bro, dagdag uli.
Okay, Next brother. question. Sige, Next go ahead. question. Yung sa bago nga yung yung ginaano ngayon sa blessing sa same-sex marriage, ano ba yan? Individual or couple? Pwede din re. Same nga paano naging individual ang same? 'Di ba? Ibig sabihin, magka-partner 'yon. Pero 'yun kapatid, paglilinaw hindi 'yon pahintulot na ikasal yung same sex. Hindi 'yun pahintulot na bigyan sila ng normal na pagsasama tulad ng mag-asawang lalaki at babae. Hindi ganun ang intensyon ng Santo Papa at ng simbahan, kapatid. Ang tawag doon is blessing for mercy. No? Ganito, kapatid. Ang isang taong makasalanan pwede bang humingi ng blessing sa Diyos o hindi? Pwede. Pwede. So, ang Diyos ba pwede niyang bigyan ng blessing ang isang taong makasalanan o hindi? Pwede. Pwede. So, yung binigay ng Santo Papa na blessing para doon sa mga same-sex na hindi pinahintulutan ng simbahan at ng Diyos na magsama, mali ba yun na binigyan lamang ng Santo Papa ng mercy blessing? No, may tawag doon yung blessing for mercy. No, awa na naway sa pamamagitan ng blessing na iigawad ng simbahan, kasi ang blessing is a grace, no? In other word, blessing for tawag dito yung discernment, no? Nasa pamamagitan ng blessing ng simbahan, mapagtanto nila na mali yung gawain nila, na kahit ganun sila kasama sa paningin ng Diyos dahil sa gawain na yon, ay binigyan pa rin sila ng blessing. Para ano? Para magbalik sa Diyos at iwanan yung kasalanan na yun, kapatid. So yun lang ang blessing na iginawad ng simbahan sa mga same-sex marriage. Hindi yun pahintulot, kapatid, na pwede na silang mamuhay tulad ng mag-asawa talaga na normal, kapatid. Hindi ganun ang intention ng simbahan. Yun ay mercy blessing, awa para sa kanila, na naway sa blessing na yan, makapagtanto sila, ma-discern nila na dapat iwanan ang pamumuhay na yan, kapatid. Dahil biblically, hindi yan makakapasok sa langit, no? Unang Korinto 6:9, walang basahin lang natin kasi hindi ko ano yung talata, hindi ko memorya. Basahin lang natin 1 Corinthians 6 1 Corinthians 6:9-10. Ito ang ating mababasa, no? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, hindi talaga makakapasok sa langit. Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid. Hindi lang naman yung mga same-sex marriage, bro, Kung talagang uunawain natin, hindi lang naman mga same-sex marriage ang hindi makakapasok sa langit, at hindi dapat sila lang ang hindi bigyan ng mercy blessing. Lahat ng makasalanan, kasi hindi nga pwede sa langit. Pero masyadong judgmental ang mga tao ngayon, dahil medyo naiba kasi yung same-sex marriage na bigyan ng panalangin, So yun ang tinitingnan ng mga makasalanan din. No, na bakit pwede yan? Bakit binigyan ng blessing ng Santo Papa yan? Hindi ba nila alam na mali yan sa Bible na hindi makakapasok sa langit? Ang tanong, yun lang bang hindi pwede makapasok sa langit? Basahin natin. Huwag kayong padaya kahit ang mga nakikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Meron din yan sa Galatians 5:19-21. Ganun din, iba ding uri ng kasalanan na hindi pwede talaga makapasok sa kaharian ng langit. Pero question, may pinipili ba ang simbahan sa pagbigay ng blessing? Hindi, lahat. Pero bakit pagdating sa same-sex marriage, ang daming umaayaw? No, kasi daw bawal daw yan sa Bible. Hindi lang naman yan ang bawal sa Bible. Lahat ng makasalanan, hindi talaga pwede yan. Pero iba kasi ang ng same-sex marriage. Same-sex marriage, ang same-sex couple, ibang society ba? Hindi siya basta lang yung kasalanan na normal na ginagawa ng individual. Hindi No? Yun ginagawa ng
nung magkaparehas na na couple na talagang yan ay abomination before the eyes of God, no? Na kinaawhaan talaga ng simbahan yan. Dahil biblically, alam natin kung paano inulan ng apoy sa langit ng mga taong gumagawa ng ganyan. So, dahil ang simbahan is all-embracing, kaya nga Catholic, all-embracing, no? Walang pinapalagpas. Kung sinong gustong lumapit sa simbahan para humingi ng panalangin, binibigyan niya ng simbahan. Makasalanan ka man o hindi ka makasalanan, bibigyan ka talaga ng blessing ng simbahan. Hindi para pahintulutan yung kasamaan mo, kundi para mapagnilayan mo na mali yan at dapat mo nang iwanan, kapatid. Mm. Pero may mga ganyan din, bro, nga naga-receive sila ng mga Eucharist. Di ba dapat hindi? Ipapasagot natin sa ating isang kasamahan kung bakit hindi pwede sila magbigay. Katoliko ka na ngayon, kapatid, ha? Bro Angel, ikaw naman sumagot kung ba't sila nagre-receive ng Eucharist. Nagtataka naman ako rito sa pagtatanong natin. Ba't ang kabisado mo turo na simbahan? Yung asawa ko is Katoliko. Yun pala. Yeah. Okay. Paano nalaman na bawal yon? Kaninong nalaman? Ako protestante. Yan, baka may idea ako. Okay. Yun. Yun na nga yun. Sa catechism, sa simbahan, ituro ng simbahan, no? Hindi talaga pwede kasi ang dapat pinagsama lang ng Diyos. Ano yung pinagsama ng Diyos? Sino magsasama sa kanila? Yung hinirang ng Diyos. At saan sila magsasama? Sa templo ng Diyos. Iisa lang yun. Dapat nandoon. Sino ba yung mga hinirang ng Diyos? Mga pari. Kaya nga sinabi niya sa mga apostol, kung ano may pahintulot niyo sa lupa, pahintulot sa langit. Whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. So, sino ba kausap niya ron? Mga apostol. Sino ba mga apostol? Mga pari yun. No, hindi alam ng mga pastor yan. Mga pari yun. So, pag may nabasa kang pastor naman dyan sa sila rin yung mga pari natin yun. Hindi lang yung ordinary pastor lang, tapos hindi pari. Hindi ganun. Kaya nga yung mga pari, may tinatawag silang pastoral letter. So, yung mga pastor dyan, yung nasa loob ng church, Catholic Church, yung mga pastor dyan, yun yung mga pari, no? So, kailangan yung binind lang nila, sila lang talagang kasal. Ngayon, kahit civil marriage at live-in, hindi pa tunay mag-asawa yan para sa Diyos, para sa simbahan. Bakit? Hindi kasi ang mga kaparian na successor ng mga apostol, hindi sila kasal sa pare. Yun ang pinakadahilan nun. No, hindi sila kasal sa tunay sa simbahan at para sa Diyos. Kaya nga civil, even live-in, hindi sila pwedeng kaya sabi, hindi sila karapat-dapat. Bakit yun? Walang nag-bind sa kanila na pare. Nakasabi ni Jesus, whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Mga apostol, mga pare yun. So yun ang dahilan, kapatid. Ang live-in hindi talaga pwede. Kaya pag nagsubo ka, sabi ni Jesus, di ba, ito ang aking laman, sabi niya, no? Sabi ni Jesus noon sa Last Supper, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sino ba ang kausap niyon? Mga apostol at mga pare. Sila lamang ang magsasabi kung sino pwede mag-communion. So, sabi ng simbahan, hindi pwede mag-communion ang live-in sa Catechism of the Catholic Church. Live-in and civil marriage, they cannot receive any communion and even absolution. Pati yung confession, hindi sila pwede mag-confess unless dapat mag-separate daw and remarry to the church. Yun po, kapatid. Okay, Brother Tonix, next time ulit. Dahil alas 10 na, mayroong next time ulit, Brother Tonix, okay ba sa'yo? Sige, marami pa sana akong tanong, pero sige, next time na lang. Mayroon pa pagkakataon. I-schedule kita. Bro, wait lang. Pwede mo bang i-unmute mo na si Brother Aris, bro? Kasi kapatid, ito, born again din to, bro. No? Nagtanong dito, ngayon Katoliko na. Bro Aris? Yes po. Kumusta, bro? Okay naman po, kuya. Piece of advice nga. Bigyan mo nga ng advice itong nagtanong ngayon, bro, na isang born again din. Anong ika-advise mo, bro? Magtanong ka sa mga tamang tao. Ayun. Kasi ang pastor kasi chap-chap talaga magturo yan. Ayun. Piling-piling mga verse. Ayan.
anong born again siya? Anong denomination? Hindi ko alam yung kuya niya, kapatid niya, pastor. Anong denomination ka, bro? Evangelical? O Ang kuya ko is Victory Chapel, Christian Center. Victory Ano yan, Chapel daw. C12 o evangelism o Pentecostal? Evangel Evangelism. Evangelist. Evangelist. Mm. Masasabi ko sa iyo, kuya, yun, magtanong ka sa mga tamang tao kasi pag sa pastor ka nagtanong, talagang maliligaw ka talaga. Yan. Maraming salamat, Bro Aris. Alam mo, kapatid, si Bro Aris is nung nakaraang buwan lang to nagtanong dito at naliwanagan siya. So, Yes po. ikaw, naliwanagan ka rin, no? So, naway, wag mo nang patagalin yung pagiging labas sa iglesia, no? Dahil sabi sa 5:23 ng Efeso, kapatid, ang Panginoon sa kanyang pagbalik, ang kanyang ililigtas ang kanyang iglesia. Kaya dapat nasa loob tayo ng kanyang iglesia, kapatid, no? God bless sa iyo, bro. At maraming salamat, Bro Aris, kasi tapos na kasi tayo sa oras. need nang matapos, no? Kaya sa linggo, pasok ka ulit sa linggo, ha? Sige po, kuya. Oo. Idagdag natin dyan, mas matindi si Bro Aris sa'yo, brother. Bakit? Yes. During that time na nagtanong siya, kasalukuyang born again. Ikaw nga, medyo ano ka na ngayon eh. Medyo nakahiwalay ka na sa kanila eh. Nagsusuri ka na. Mas matindi yan. Bakit? Born again talaga siya. Pero nung nagtanong siya rito, unti-unti yung biglang At agad siyang yumakap sa Katoliko. Agad. Bakit? Dun sa founder pala nagulat siya eh. Tsaka yung interpretation nila, yung binigay namin ng mga talata na yung sinasabi ng mga pastor at nakokontra namin sa talata, hindi pala binabasa, na-realize niya, namimili lang sila. So diyan ang nakakatakot. Ulitin ko sa iyo, brother, kapag lahat ng nakikinig ngayon, kapag nagkamali ka sa interpretation sa Biblia, impyerno ka dyan, sabi ni Father Richmond Nilo. Matakot ka na. So mag-isip-isip ka na, brother. Tawag yun sa'yo ng Panginoon. Yes, bro. Mukhang may gusto itanong si Brother Aris eh. Dalawa lang daw. Ano yan, Brother Aris? Sige. Bro Aris, ano yung Bro Aris? Alin po? May gusto ka daw itanong. Ano yung gusto mong itanong? Ayan nga po, yung ayun sabi ni pastor na yung assumption daw po is wala sa Biblia. Assumption of Mary? Assumption of Mary. Assumption of Mary. Well, ano bang pagkaunawa niya sa assumption? Baka iba, no? Kasi ang assumption, inakyat siya sa langit. So, yun ang assumption. So, sino to nakita ni Apostol na Juan kung hindi si Maria, bro? Ito, basahin natin, no? Sa 12:1-2, ito ang nakita ni Apostol na Juan sa langit, no? At isang dakilang tanda. Ayan, no? Isang dakilang tanda nakita sa langit. Isang babae nararamtan ng araw at ng buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. At ang babaeng yan, nagdalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam ng panganganak. So, yan, ang isang babae yan, nagdalang tao, no? At sumisigaw na nadaramdam ng panganganak. Sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dagong mapula na may 7 ulo, 10 sungay at sa kanyang mga ulo may 7 diadema at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang mga anak. Pagkapanganak niya at siya nanganganak ng isang anak na lalaki. Ano yung babae? Nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Wala namang iba, si Panginoong Jesucristo naman yan eh. Opo. Di ba? So, itong mga anak na sinabi dito sa 4, ito yung mga tayo. Tayo ng mga nanampalataya sa Kanya. Pero dito sa 1, uniquely to Christ. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari. Sino bang lalaki yan? Sino bang anak na lalaki na maghahari? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Lucas 1:30 hanggang 33. No, ibibigay kay Kristo, Panginoong Jesucristo, ang anak ni Maria, ang luklukan ni David, ang kaharian ni David para maghari sa buong mundo. So, walang ibang babae, bro, na nakita sa langit, iniakyat sa langit ang Inang Birheng Maria. Sino yun kung hindi si Inang Birheng Maria? Hindi alam ng pastor niya. At saka,
ang ironic nito, baka sabihin nila, saan dyan na inakyat sa langit? Oo. Common sense naman, nakita ng sa langit. Eh. Paano yun nasa langit kung hindi inakyat? Hindi kasi, ang ano Nakita kasi, ayun kasi kay Pastor kasi letra por letra talaga. Pag hindi nabasa, talagang Okay. siya niniwala. Letra por letra, pero bro, tandaan mo, ibibigay ko yung letra por letra, pero tandaan mo, ang sinabi dito sa Mateo 24:15, no? Ito ang isa sa sinabi, bro. Tandaan mo, sa pagbabasa ng Biblia, sabi ni Mateo, unawain ng bumabasa. Okay? Unawain ng bumabasa, ha? Anong talata ba yun? Para lang bro, wala kang mabasa sa Bible na si Pedro may asawa. Ang mababasa po si Pedro may biyenan. Yun. Parang ganun lang. So, dito sa Psalm pala, sa Psalm, no? Basahin natin ng Psalm, ha? Kasi kinakailangan ang mababasa ng Biblia, unawain na, kapatid. Babasahin natin to, unawain natin to sa Psalm. Awit 10:12? Ito, 10:12. Ito ba yun? Sa English natin basahin. Wait, hinahanap ko yung Rise, O Lord, and your anong talata yun? Nakalimutan ko, ha. Arise, O Lord, and your covenant ba yun, abe? Hanapin ko muna. Okay po. Nakalimutan ko yung talata, and your covenant. Yung magandang sample yung si Pedro may biyenan. Ay, 132:8 pala. Ito, 132:8. Ito ang hula to ni San David. 132:8. Ito ang hula. Ayan. Arise, O Lord. Sino yung Lord? Jesus Christ. Into thy rest. Saan yung rest niya? Di ba sa langit? Opo. Thou and thy ark. Sino yung ark? Mary? Mother Mary? Yes. Of course. Kaya nga sa Revelations 11:19, nakita yan. Ayan, no? Sa 11:19 ng Revelations, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and earthquake and great hail. Sino ba yung ark na yan? Yun yung sa Revelations 12. Mababasa natin sa Revelations 12:1. Woman. Yun yung woman na binasa. Ayun nga, sasabi ko sa woman nga, kay Pastor sabi, Israel, nation of Israel. So, yung woman na yun yung ark ng ating Panginoong, Ark of the Covenant, di ba? Opo. Siya yung si Mother Mary kasi sa Old Testament, ang Ark of the Covenant, yung ginawa ni Moises. Tapos yung ang laman doon, yung mana, yung tinapay, di ba? Ang laman yung Ark of the Covenant. Ano bang sinusumbuluhan nun? Ang sinusumbuluhan ng tinapay, si Kristo. Di ba? Sinabi niya sa John 6, I am the bread of life. Siya ang tinapay. Kanino siya nakapasok? Saan siya nakalok? Before siya pinanganak, saan siya ano tawag dyan? Sinapupunan. Sinapupunan. Di ba? Kainang Birheng Maria? Opo. So, kung si Kristo ang tinapay, na pinipicture out ng Old Testament na mana, si Mother Mary ang ark. Opo. Ano ang sinabi sa Psalm 132:8? Arise, O Lord, and thy ark. So, pwede din itanong natin, Brother Jandre. Yes, Bro Kenneth. Sa kanila, ang simbahan kasi alam kung saan yung libing ni San Pedro, saan yung libing ng ating mga apostol. Kapag hindi sila maniniwala, saan ang libingan ni Santa Maria? Saan inilibing? Saan yung katawan? Assignment nila yan. Kasi ang pagiging walang ebidensya ay maging ebidensya din yan. Kasi wala ang katawan ni Mary. Therefore, that is the evidence na inikyat sa langit ayon sa nasusulat sa Pinadayag chapter 12 verse 1. So, ayan, assignment din nila yan. Saan kaya yun na ilagay? Kapag talaga nila na hindi inakyat sa langit. Okay. At ang isa sa matibay talaga dyan, kapatid, na Brother Aris, no? Kung litra po litra talaga, tradisyon.
Opo. Tandaan natin ang aral ng simbahan, Biblia, tradition, and magisterium. Ibig sabihin, magbasa ka ng Biblia, magbasa ka ng tradisyon, magbasa ka ng komentary ng simbahan. So, dyan mo makukumpleto ang kabuuan ng katotohanan. Yes po. Okay. Pero for the sake of tanong ng mga protestante, kasi hindi sila naniniwala ng tradisyon, Biblia. May mga hula sa Biblia na according sa ilang makatarungan, maunawaan natin. Matthew 24:15, ang bumabasa, kinakailangang unawain. Hindi pwede yung basa lang na walang unawa para kang isda nun, lumalangoy lang sa tubig. Okay. Okay na ba yan? Okay po. Okay, ayan. So, Brother Tonix, okay na ba yung Brother Tonix? Kailan ang next schedule natin? Maraming tanong si Bro Tonix, maraming tanong. Sunday. Chat lang kita, Brother Tonix, pag available ulit ako. Kasi ngayong 10, wala ko ngayong 10, 11, 12, 13 kasi kami ay nasa Dipolog yata. Oh. Kaya, ano ko na lang yung schedule ko, bro. I-fit ko na lang kung Sige po. Oo. Pabiyay-biyahin na lang si Bro Jando ngayon, ha? Sana all. Sana all. Okay, maraming salamat, Brother Tonix, and bye-bye, no? Bye po. So, Bye, Bro Aris. Thank you, bro. Sa linggo, bro, pasok kali, bro. Bro Aris. Sige po. Brother Aris, sa iyong oras, and then alas 10:18 na, 11:18 na kinabalit. Dito tayo sa ating pasasalamat. Ating unahin si Brother Kenneth Bustamante ng Pagadian City. Brother Kenneth. Yan, salamat Brother Jando sa lahat ng mga kapatiran natin sa punto por punto. So hindi natin masisisi yung kapatid natin na talagang na-impluwensya siya sa doktrina ng mga protestante kasi yun yung nasa surroundings niya. Pero salamat sa Diyos sapagkat nakikinig siya sa mga sagot natin at nagtatanong siya. Sana ay maging daan ito kapatid para sa pagdating ng Sabado de Gloria, mabibinyagan ka na. Oh, babalik ka na sa tunay na simbahan. Ito ay parang parang tinatawag natin itong katikumen. Itong ginawa natin. Yung mga katanungan mo, yung mga problema mo sa pagsagot sa kanilang mga tanong, yung mga kasamahan mo, meron ka nang masagot sa kanila. So, lagi nating tandaan, evangelization is the mission of the church, not just of a few, but your in our mission. Good evening po. Good evening. Salamat po. Thank you sa iyo, Brother Aris. And then, Brother Junre, ikaw naman. Yes, Bro Jando. So, una, no, bago ko pasalamatan ng Diyos, congratulations, kapatid, no, na, sino yung nagtanong, bro? Si Brother Tonix Lim, double check ko lang sa WhatsApp na siya tumawag eh. Brother Tonix, no? Yung pangalan niya rito is Tonix Lim Limana. Ayun, Brother Tonix. So, congrats, Brother Tonix, no? Dahil nasumpungan mo ang isang programa na magbibigay sa iyo sasagot sa iyo ng katotohanan. Walang halong bola, walang halong pandaraya, Biblia at Biblia ka namin sinasagot, kapatid, no? At yung history. Kaya congrats na nakapasok ka rito. Siyempre, ang atin ding ngayong kasapi na muli, no? Sa atin pong simbahan, si Brother Aris. At talagang sabi niya sa akin kanina, sa linggo, bibili siya ng rosaryo. Yan, kasi magro-rosaryo siya. Kasi sabi niya, naiyak siya na talagang tumalikod na siya doon sa dati niyang pananampalataya. Naiyak siya kasi mahal niya yung mga kaibigan niya doon. Kaya sabi ko sa kanya, a piece of advice na maging huwaran ka sa kanila. Hindi mo naman sila totally iiwanan eh. Maging ehemplo ka para sila din ay lumabas na sa iglesia na tatag lang ng tao. At para makumpleto yan, kailangan mo ng tulong ng Espiritu Santo, ng Diyos at ng ating Inang Birheng Maria sa pamamagitan ng Santos na Rosaryo. History lang, Brother Aris, no? Sa mga nagdaang panahon, no, yung malakas pa yung komunismo sa Russia at sa China. Alam mo ba kung ano nakapahigil noon, kapatid Aris? Santos na Rosaryo lang. Sinabi ni Inang Birheng Maria noong 1917 yata, 1917 onwards, no, kay Saint Lucia na
i-consecrate sa kanyang mahal na puso ang Russia at China para mapigilan ang paglaganap ng komunismo. At yung mensahe na yun pinaabot ni Saint Lucia sa Santo Papa at nung nakaupo na si Papa Pablo II, no, si Saint Pope John Paul II, pinalaganap ng Santo Papa natin, ay hindi pala si Pope John Paul yun, yung sinong Papa ba yun ang nagpalaganap, yung tumugon sa panawagan ni Inang Bering Maria na idalangin sa pamamagitan ng Santos na Rosario yung Russia at ang China para mapigilan yung paglaganap ng komunismo. Nangyari, kapatid, at tinawag yun na yung Russia or ang China yata tinawag na sister natin. Kasi ang daming na-convert dahil sa Santos na Rosario. Kaya Bro Aris, payo ko sa iyo, idalangin mo palagi yung mga kasamahan mo na minamahal mo, na iniyakan mo. No, dahil nasaktan ka, dahil iiwanan mo sila. Panandalian lang yon. Ngayon, sila ngayon ang magiging cross mo sa buhay. Ipanalangin mo sila palagi sa iyong pagrosaryo, kapatid. At siyempre yan na, pasasalamat na tayo una-una sa ating poong may kapal, no, na ayan, no, siya ang nag-akay kay brother na nagtanong sa atin ngayon para makarinig ng mga tamang sagot, no. So maraming salamat sa iyo, Panginoon, at sa iyong awa na kami po ay iyong ginamit, no, para makapagbigay liwanag sa mga kapatiran na matagal na walay sa iyong simbahan. At maraming salamat din kay Brother Kenneth, no, sa kanyang presensya at sa kanyang mga sagot, kay Bro Angel, at syempre sa pagbabalik ng ating poging tawag dito, yung main host, no, si Brother Jando. Yan, na-miss ng marami si Brother Jando. Ang dami naghahanap kay Brother Jando araw-araw. Nasaan na daw si Brother Jando? Yan, syempre sa mga kapuntos natin na nanonood, maraming salamat din. At sa mga kaabag, yan, maraming salamat po sa inyong mga kaabag. Ang daming comments dito at sila'y natutuwa, no, dahil kahit paano na nakitaan nila na ang ating kapatid na nagtanong ay kahit paano ay naliwanagan. Sabi nga ng kapatid natin, kunti na lang, so pupunuan natin yung kunting iyon para totally maging kasapi din natin siya, no. So ayun lang, maraming salamat. God bless all and shout out. Okay, thank you. Brother Ares, huwag mong kalimutan si James Consinsino. Sa kanyang buong pamilya. Born again. Yes, yun. Buong pamilya nila, born again. Pero nagkatoliko siya. At inusig siya. Tinakwil siya ng buong pamilya. Kaya si James Consinsino, kasama namin, ano? And lately, nagpa-picture sa kanya, kasama niya yung kanyang kapatid na babae. So, sigurado ako born again yun. Dahil, din. Pero kinaya ni James Consinsino yung sinasabi ng hirap na, na ganyan na pakiramdam. Meron din kami kasamahan, Brother John Ray, Seventh-day Adventist yung kanyang buong angkan. Isa siya sa mga tinatawag natin na mga theological scholar ng Seventh-day Adventist. Na-convert na sa Katoliko. Ganon din ang kanyang dinaranas din na nahirap. Kaya the same lang po 'yun. Di ba bro, si Pastor Noel Dura ganon din, pero ngayon yung pamilya na Katoliko na rin. Si Noe Dora ganon din. Okay, basta 'yun na. Sa mga dumaranas ng hirap ng buhay dahil sila ay nagkatoliko, huwag niyong isipin yan dahil maraming dumaranas ng ganyan. Okay, Brother Angel, ikaw naman, Brother Angel, pasasalamat. Siyempre, purihin ang Diyos sa kanyang lahat ng kaluwalhati at pasasalamat, no? Sa lahat ng may rito, no? May balak, may plano at kaya nangyayari ito. This is a God's grace, no? Ito po ay grasya ng Diyos. Kaya tayo ay ayan na, no? Kaya po tayo nandito. Ginamit lang tayo ng Diyos. Sa Diyos lahat ng papuri, no? Kami instrumento lamang. At mapapansin mo, lahat ng mga na bumabalik sa totoong simbahan tatag ni Jesus, mapapansin mo yung hindi fanatic, no, sa kanilang mga pastor o sa kanilang mga leader. Ang mapapansin mo yung nagsusuri ng tunay na turo ng katotohanan ng simbahan, sila yung nako-convert.
Pero pansinin mo, hirap na hirap ma-convert natin yung mga fanatic na. Yun medyo delikado sa aklat ng Jeremias, ano sabi doon, no? Sabi niya, parurusahan niya yung mga umaasa lang sa tao. Huwag kang umasa sa tao, yung mga umaasa talaga sa katotohanan at sa turo ng Diyos. Talagang sila usually ang nakakabalik. Mga Muslims, born again, kahit ano pa yan. Pag nagsuri sila, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, and God works in a mysterious way. Gagawa ng paraan ng Diyos talaga. Huwag ka lang maging fanatic sa pastor mo, ibibigay niya ang tamang daan para sa iyo. So, naway marami tayong natutunan ngayon. Sana ma-share niyo po ito, no, para marami pa tayong maakay. Isa lamang, sabi ni Jesus, no, makapagbalik loob, makapagsisi, laksa-laksang anghel na ang nagdiriwang sa langit. Kaya kami kahit isa lang, no, naubos halos ang oras. Bakit? Kasi nagagalak ang langit kapag may nakakapagbalik loob sa Diyos, no? So, paalala po, no, ng ating ebanghelyo, muli pabaon para sa mga matutulog na o mga magtatrabaho pa lang sa iba't ibang bansa, no? Muli, kapag talagang ikaw ay sumusunod sa mga hinirang ka, maraming, ayan, katulad nga ni Brad Aris, maraming uusig sa iyo, no? Sabi nga ng ebanghelyo, pinapatay yung mga manggagawa ng Diyos, no, sa ubasan. Marami pa yan, kapatid. But sabi ni Jesus, no? Uh, you need to deny yourself and follow me. At dapat talaga, sabi niya, hindi ako dumating dito para sa kapayapaan, kundi pagkabahagi. Bakit? Kasi it's between good and evil. Pag good ang gusto mo, pag sa Diyos ang gusto mo, maraming aayaw, lalo na yung nasa kadiliman. Normal yan, kapatid, kasama yan sa paglilingkod sa Diyos. Pero later on naman, sa kabilang buhay, ang reward natin. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Pero kapag hinirang ka ng Diyos, nandun pa rin ang humility, pagpapakababa loob, mababa loob pa rin. Matapang ka nga, pero with a humble heart. Yun lang po, to God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Okay, good night everyone sa lahat ng mga nandyan. Bukas ng gabi, abangan po ninyo. Meron pong one-on-one talakayan sa pagitan ni Eugene Gapo at saka ni Ma'am. So, bukas, By the way pala, Bro Jando, Ah? kami din ni Ma'am Genevieve sa 16. Kayo ni Ma'am Genevieve sa 16. March 16, patutunayan niya na dalawa ang Diyos. Meron nga kami rin eh. Pero Kailan kayo, bro? ako ma-fix yung page. Sa amin 16, fix na yun sa amin 16. Dahil may mga lakad kami, no? Anong araw yung 16? Friday? Sabado pa rin, Sabado. Sabado. Okay. So, yun na muna. Basta, abangan na lang po ninyo yan, yung mga dating talakayan para the more na may katalakayan, the more na nakikita ang realidad kasi yung kanilang argumento, may kita yung mga butas sa kanilang argumento at yung tibay ng aming mga argumento dito. At way of evangelizing din, Bro Jando. Punto por punto. Okay. Basta ito lang yung programa kung saan makikita niyo yung honesty with all honesty. Andito lang yun. Yung iba wala eh. Tama ba o hindi mali?